Ibabalik po namin ito. Ito po, ibabalik po namin. Mawalan po kami ng katatawanan para po makuha yung atensyon. Nakakatakot ang mga ganitong klaseng prank. Kasi kahit na gusto mong magbigay saya, pero baka perwisyo lang pala ang maidulot nito sa mga pinaprank mo, tapos baka ikapahamak pa ito ng iyong brand, ng page mo at ng reputasyon mo. O kaya kay paring Nico David, ibabalik po namin ito. Ito po, ibabalik po namin. Hindi, ito, ano to ha. Ibabalik po namin ito bukas din. Dahil wala lang, nagmamadali lang mo talaga kami kanina. Hindi na napansin namin na nasa bulsa ko pa rin siya. Dahil gumawa lang po kami ng katatawanan para po makuha yung atensyon. Bago pa nagkaroon ng Jollibee Buzzer issue, meron silang ginawa pang prank nung nag-travel sila sa Taiwan. Ito yung prank na nagpunta sila sa may street food area na naghanap sila ng mga free taste. Tapos, ayun na nga, inutakan nila yung mga nagbebenta ng foods. At doon na nga nagkaroon ng maraming reaction. What's that? What's that? No. Taste it. Yan, free taste. Nakakuha kami ng free taste. Yeah. This China is the #1 China street. Hello, sir. Thank you. Okay, there. Sorry? Ha? Ha? Siya na nagsawa. Tumutusok ako. Nilalayo niya na. Putang ina mo ka, ha? Mamigay ka pa. Tikman mo muna, Brad. Ewan nan, Jiangguoyu. What? Hindi ako makain ng ano. Ano ba to? Strawberry? Ay, strawberry! Hindi ako makain ng strawberry pero first time ko makakain ng strawberry. Ha? Ngayon lang, kauna-unahan. Balikan natin yung issue dun sa Jollibee. Dear customers, most Jollibee stores and other food establishments are now using this kind of buzzer in which once you place your order, the counter person will give you one buzzer. You can take your seat first and wait for it na tumunog at mag-vibrate. Kapag tumunog at nag-vibrate na, ready to claim na yung order mo. And please lang po, once nakuha nyo na po ang orders nyo, pakibalik po ang buzzer. Hindi po ito souvenir na pwedeng iuwi. Chine-charge po ito sa crew na naka-assign once na magkulang po. Yes, si crew po ang magbabayad for the replacement of buzzer. 500 pesos po ang isa nito. Imagine, yung crew nag-work ng 8 hours to earn 610 at dahil sa isang buzzer na iuuwi ng customer, halos thank you na lang ang duty niya. Kaya please lang po, be a responsible customer. Maraming salamat po. Familiar naman siguro kayo sa buzzer, no? Hindi lang sa Jollibee, may mga establishments din na may mga ganitong klaseng buzzer. Na once na kapag nag-order kayo, ibibigay yung buzzer and then kapag ready na yung orders nyo, ayan, i-claim nyo by returning that stub and pwede na kayong kumain. Ayan. Pero, kapag ang isang customer ay nag-uwi ng buzzer na either intention or unintentional, ito ang magiging charge sa mga naka-duty na crew. So imagine yung crew, no? Ayan, may 39 pesos, 19 pesos, so halos 39 and 19 pesos. So ang daming na-charge. Yung buong crew na naka-duty during that time na iuwi yung buzzer, sila ang magbabayad. Kahit na binalik ng customer yung buzzer, wala. Naibawas na sa sweldo ng mga staff na naka-duty during that time na nawala yung buzzer. Siyempre, no, malulungkot ka talaga. Lalong-lalo na kapag ikaw yung naka-duty during that time na nawala yung buzzer na yan. At ang isang buzzer na yan kasi is 500 pesos. So, pagkahati-hatian nyo, lahat kayong naka-duty dyan. Kaya, syempre, hindi mo may iwasan na iinit ang ulo ng mga ibang staff. Kasi nga, di ba, imbis na magtatrabaho ka para masweldohan ka, na-charge ka pa. At ikaw pa yung magbabayad, di ba? Tutunog ang buzzer na to kapag na-prepare na yung order mo. So, ibig sabihin, it is now time for you to claim your order. So, regardless kung take-out man yan o kaya dine-in, so, kailangan mo talagang isurrender yung buzzer na yan, no, doon sa counter. Para naman may gagamitan sila para sa ibang next na customer. So, mata-charge talaga yung mga staff kapag inuwi o kaya kapag missing yung isa sa mga items na yan. At dahil dyan,
mukhang hindi natin mahanap yung Bogart TV na page. So, merong dalawang rason yan. Either na-delete ng Facebook o kaya yung pangalawa, baka nag-deactivate lang siya para meron siyang time para makapag-recover and then papalitan na niya yung mga strategies niya sa pagko-content. Mag-disclaimer muna tayo. Personally, hindi ko po kilala si Bogart TV. And I believe na yung kanyang strategy sa pag-create ng content ay siguro wake-up call para sa kanya, no? Dahil sa mga backlash na na-receive niya. And I am very sure na magkakaroon siya ng change of strategy sa next na contents niya. Gamit ang kanyang main account, if I'm not mistaken, naibalik na po ni Kid Malyari or Bogart TV yung buzzer. Sabi niya dito, nabalik na po namin yung buzzer ng Jollibee na nakalimutan po naming ibigay sa nag-ayos po ng order namin dyan sa branch ng Jollibee sa 168 Mall. Pasensya na po sa lahat na nagalit sa post ko kahapon sa Facebook page. Wala po kaming balak na iuwi po talaga yon. Sadyang nalimutan lang po namin, maski po sila ate na crew, alam din ang totoong nangyari kung bakit po namin nakaligtaan. Medyo hindi lang po talaga siguro tayong lahat nagkaunawaan, kaya akala po ng iba ay ninakaw ho namin. Kaya humihingi po ako ng paumanhin sa lahat ng naapektuhan ng post ko po kahapon. I love you guys 3 times a day. Kita-kits soon. Ito na yung ating reaction. So, una sa lahat, nakitaan natin ng humility si Bogart TV na gusto talaga niyang bumawi. And binabat niya talaga yung pride niya para lang maitama kung ano man yung nagawa niya. So, willing naman siya, no? Kung makikita nyo, walang bakas ng kayabangan yung nakita niyong pagbawi niya. So, kesyo scripted man or hindi, at least, no? Hindi katulad ng iba na kapag nagkamali ay mataas pa rin ang kanilang ihi. So, dito mo makikitaan na willing siya to learn, to change, and syempre magiging careful na siya next time sa mga gagawin niyang bagong contents. Pero, nasa sa kanya pa rin yun kung i-retain niya yung ganong klaseng strategies sa kanyang contents or hindi. Pero ito lang ang parang natutunan niya na syempre, hindi lahat ng mga contents kasi na prank ay nakakatuwa. Marami talagang magkakaroon ng mixed na reactions, especially kapag hindi nila nagustuhan yung vlogs mo, magkakaroon ka talaga ng negative criticisms. Pero syempre, kapag tinanggap mo yon and willing kang magbago, syempre, magkakaroon ng improvement yung the way you do things on your own. Basta as long as aware ka sa mga do's and don'ts. Ang mga importanteng lessons dito is all about yung nabanggit ko, humility, na kapag tinatanggap mo kung ano yung kamalian mo, you are always willing to learn and willing to improve kung ano man yung kailangan mong i-improve para hindi mo maulit yung mga bagay na ikakapahamak mo or ikakapahamak ng iba. Number 2 is yung pride. Importante na gamitin mo yung pride mo sa tamang panahon, sa tamang sitwasyon. Kasi kapag ginagamit mo yung pride mo para lang mapaangat yung sarili mo with the expense of others, parang iba na yung dating, o diba? Number 3 naman is yung sensitivity na you should always be considerate sa mga feelings ng iba kasi minsan, yung mga inaakala mong okay sa'yo, nakakatawa sa'yo, yun pala, nakaka-offend sa iba. So, be always sensitive and dapat marunong kang makiramdam din. O, diba? So, sana may natutunan kayo dito sa video na ito, especially sa mga nangyari sa isang content creator. And I hope na walang negative bashings dito, ha. So, always remember to think positive and umiwas na lang sa toxicity or kanagahan.
Okay, so thank you and have a nice day.